Next topic natin itong sa ating engineering mathematics series o trigonometry. So solution of right triangles tayo. So ito next. So a radio station tower was built in two sections. Linawan na natin. From the base of the tower, the angle of elevation of the top of the screen section is 25 degrees and the angle of elevation of the top of the second section is 40 degrees. What is the height of the top section of the tower? Sige. So, kapag nagsasolve tayo ng triangles sa trigo, kapag sinabi natin right triangle, ito yung triangle na merong 90 degrees on it. Di ba ang sum ng interior angles of triangle is 180. Tapos kapag pag right triangle, yung sabihin na may 90 degrees yan. Kapag naman wala kang 90 degrees na nakita doon sa triangle mo, yung kunwari yan, wala siya 90 degrees, sabihin natin, 40, tapos ito ay 100, tapos ito 20, wala siya right triangle, so ito ay right triangle. Kapag may ito naman, tinatawag nating oblique triangle. Pero sa next episode na natin fokusan itong oblique triangle. No? Dito muna tayo sa right triangle. Yan. Kapag right triangle lang binigay sa atin, meron lang tayong pinaka-general formula dyan. Ang pinasikat ni Pythagoras. No? Yung meron siyang c squared is equal to a squared plus b squared. Kung magagamit natin siya dito. Pero ito, magagamit mo siya sa plane geometry halos eh. Kasi ito, trigonometry. So, maaaring ang given sa atin, mga angles and such. Okay. So, trigonometry, magagamit natin dito yung tinatawag na sine, cos, mga trigonometric functions. Sine, cosine, tangent. Pag sinabi ito si sine, ito yung opposite over the hypotenuse. Si cosine sa yung adjacent over hypotenuse. Si sine, ito yung opposite over adjacent. So, kapag may given kang triangle na ganyan, ito, sabi natin 45. Ito yung CBA. Yan. Ay, mali, baliktad. ABC. So, kapag sinabi natin sin 45, siya yung opposite side, which is the B. Ito yung opposite side, B, over the hypotenuse, which is dito, which is the C. Pag sinabi natin cosine 45, ito yung adjacent, yung katabi ng angle. So, A over the hypotenuse, which is the C. Pag sinabi natin tangent 45, ito yung opposite over adjacent, which is B over A. So, halos yan ang pinakamagagamit natin dito sa solution ng right triangles. Yung pinaka-basic na trigonometric functions. Pero dito ay tinatawag na dito na angle of elevation tsaka depression. Suppose na may ano ka dito. Meron kang hill. Tapos may tao dito. Tapos ito sabihin natin na may tao din. Kasi ito yung sabihin natin na horizontal o yung line of sight. Dapat diretso. Gamitin natin to.
Fill. Pwede lang. Extend na natin. Yun yung horizontal line. Tapos sabi natin dito may nakita kang araw. May araw dyan. Nakayat mo dyan. Itong line na to, gagawa tayo na line dito. Mula dyan sa tapos meron din tayo dito. Add tayo. Meron tayong tinatawag na itong angle na to, angle of elevation. And by definition, angle of elevation, angle within the horizontal line, which is ito yung horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is above the horizontal line. So, above the horizontal line, angle of elevation. Kapag naman angle between horizontal line from the observer and the line of sight to an object that is below the horizontal line, ito yung angle of depression. Attention na guys, pangit sulat to. Yan ang pinaka dapat natin tandaan sa nangyayang natin. Dito nabuburak ng araw. Hindi ko siya natanggal. Paano siya matatanggal? Okay. Hindi ko matanggal yung araw dito. Yun. Sige. So, start tayo. Ang radio station was built in 2 sections. So, hanap tayo ng torre dito na pwede natin gamitin. Kaso walang tower. Sabihin natin tower to guys. Kahit na ref. Tower yan guys. Tower. Kasi wala akong makikitang tower na pwede natin gamitin. Wait lang. Hindi, torre na lang. Tower na yan. Was built in 2 sections. Sakto na itong ginawa natin kasi ito yung 2 sections eh. Pangalanan natin na ito yung first tower, yung section 1, ito yung section 2. From a point 87 feet from the base of the tower. So, drawing na tayo dito na parang lupa natin. So, mag-fill lang tayo. Lagyan natin red para kita. Stand natin. Yan yung ground From 87 feet. So, sabihin natin ito yung 87 feet na lang. Ito, water linya. Fill. Ilaw. Diretso lang natin ng konti. May 87 feet yan. The angle of elevation of the top of the first section is 25 degrees. Pag sinabi natin yung angle of elevation, nasa top lagi siya ng horizontal line.
Ariyan. So, ito, 25 degrees daw. Tapos, ito namang kasunod, and the angle of the top of the second section is 40 degrees. So, dapat natin. Itong top naman ng top section, ito, 40 degrees. Ito, 40 degrees. Ito yung 40 degrees, guys, ha. So, what is the height of the top section? So, yung top section na hanap ito, yung section 2. Sabihin na lang natin na H2 to, ito, H1. So, mabos pwede natin sabihin na H1 plus H2, yung total height nung tore natin. Total height of tower. Pero ang hinahanap lang natin yung H2. Okay. Sige. Ngayon, ang pwede natin gawin dyan, gawin tayo ng trigonometric additivity. So, pwede tayong opposite. Cosine 40. So, cosine 40 degrees is equal to opposite side, which is in total H, over opposite, wala pala tayong hypotenuse. Sorry, tangent pala. Tangent ng 40 is opposite, which is a total H, plus itong over adjacent, which is the 87 feet. So, makakompute natin yung H na 87 tangent. Okay, na back. So, na back. Balik lang tayo sa problem. Over 87. So, makakuha tayo ng H bilang 87 tangent of 40. Di ba dito 25 to? Tapos ito 40. So, malamang itong hindi pala natin pwedeng gamitin. Sige, na lang muna sa 25. Tangent of 25 is opposite, which is H1, over adjacent, which is 87. So, ang H1 is equal to 87 tangent of 25. Hindi ba sabi natin yung total H is equal to H1 plus H2. So, ang H2 natin is H minus H1. So, makakasolve tayo ng H2, which is yung nahanap natin na height ng tower. Ang height ng tower is 32.43 feet. Ayan. So, ano yung sagot natin? Dito sa pamimilian is ito. So, yun guys. Diba easy lang. Madalas yung lumalabas tong mga ganitong problem sa board exam. So, yun. Like and subscribe din tayo sa Facebook natin and yung TikTok account natin. Nasa YouTube account din natin yung link. So, for more engineering topics, problems, kindly like and follow our social media accounts and hintayin natin ang susunod na solve natin ang problem. So, yun lang. Salamat.